Diyos ko, yun yung issue doon, ha. Ang issue natin doon, namamalimos kayo sa mga vlogger ninyo, sa mga vlogs ninyo, sa mga OFW, okay lang yan, walang problema kasi magbibigay naman sila. Meron naman silang mga pera, pambigay sa inyo, okay lang yan, walang problema. Nakakahiya lang kasi nga, putya yan, baka sabihin pati kami namamalimos at saka galit kami sa budol tapos kayo nang bubudol. Puro na nga kayo clickbait. Tangina, hinihingan nyo pa ng hinihingan nyo mga, para kayong mga walang pera. Ubus ako eh. Tangina nyo, ang laki ng sweldo nyo sa YouTube, ubus ako. Style nyo bulok. O, katulad dito. Katulad to. Ang sabi dito, sabi ko, screenshot mo ka ako yung na-comment na ako masama against sa inyo na live ng iba. Ako pa nga nagsasaway sa mga sulsol. Ayaw niya na manunood ako sa iba. Ito daw si Bisdak. Putay na, ayaw niya sa diktador. Ayaw niya kay Marcos na diktador. Pero putya, siya diktador. Pagka nagpunta, yung mga moderator daw niya na nagko-comment sa mga channels namin, tinatanggalan niya ng channel, yung iba binablock pa. Si Anharot, ganun din. Dahil alam niya si Anharot, solid na banateros yan, tinanggalan din niya ng jacket, okay lang naman, channel niya yun. Kaya lang, ganun ka ka-insecure. Yung mga followers mo nga dito, pag nagpupunta dito, nagagalit, di nga namin pinakikilaman, binumura lang namin. Hindi namin tinatanggalan. Kung may jacket na yan dyan, bahala ka dyan. Di ba? Ano mo lahat. Di ba? Walang problema. Pero kayo po, gusto nyo, yung tao sa inyo nang manood, sa amin, hindi. So, pati yung panonood nila, ikaw na may-ari. Ito pa yung isa, nag-message siya sa akin na iwasan ko daw mag-comment sa ibang live na nakakasama sa kanya. Sabi ko naman, wala naman akong comment na against sa'yo sa mga live ng ibang vloggers. Tapos, tinanggalan niya ako ng jacket sa channel niya. Sabi niya, may mga mods daw or moderators daw niya na nakikita niya sa ibang channel at nagko-comment. So, ang ibig sabihin, putya yan, pagka nakita niya, nag-i-spy siya. Sabi ko nga sa inyo, spy yan eh. Alam niyo ba dati, yung sinabi niya sa Maisog na may spy, kaya pala alam niya na may spy, kasi spy siya. Pupunta siya sa mga live namin, titingnan niya kung sino, puta, ang tiyaga mo. May oras ka para gawin yan, iisa-isahin mo sino nagko-comment. Uy, ito, moderator ko to. Uy, ito, ililista niya yan. Uy, ito. Putang ina na tiyaga mo. Ibig sabihin, napakalaki ng insecurities mo sa sarili mo. Mantakin mo pag nanonood sa amin, yung nanonood sa'yo, moderator mo, pag nagko-comment sa amin, putang ina, galit na galit ka. Anong tawag sa'yo, Bisdak? Ha? Anong tawag sa'yo? Ang tawag sa'yo, diktador. Tarantado ka ba? Putang ina, wala ka pang followers. Si Banat Bay, pinopromote ka na. Tang ina nyo. Tapos ngayon yung nanonood sa inyo, hindi tatanggalin nyo pag nanonood sa amin. Gago ka ba? Ina nyo. Si Banat Bay, mayat maya pinopromote kayo para lumakas ang iskon yan nun. Wala naman kayong mga silbi. Putay na niyan. Tapos ngayon yung mga nanonood sa inyo, yung mga nag-follow sa inyo, pabawalan nyo magpunta sa amin? Mga walang hiya kayo? Nung nakilala kita, Bisdak Pilipinas, nung nakilala kita, ang followers mo sa YouTube, 8,000. 8,000. Ako, ang followers ko noon, mga 2,000. Nung nagsimula ako, nakita na kita, 8,000. Puta, idol na idol mo pa ako. Kinukurot-kurot mo pa yung braso ko kasi malaki braso ko, di ba? Ayan, Di ba? Nasa Cavite tayo. Ito si Boss Dada, malaki. Pwede angkas ako sa'yo. Di ba ganun ka pa sa akin noon? Noong nangangampanya tayo kay Isko, sa Cavite tayo. Pwede angkas ako sa'yo. Pag umangkas ka sa akin, kako, hindi ka makaka-live kasi mabilis ako magmotor. O kaya umangkas ka sa iba, di ba? Ganun ka palang kaliit nun. Putang ina ngayon, 100,000, nakuha mo lang yung silver play button mo, kakakuha mo lang, wala pang hindi pa nagbabago yung kulay sa sobrang bago. Putang ina, Diyos ka na. Bawal nang manood sa iba yung nanonood sa iyo. Abay, putang ina, napakagaling mo.
Napakatindi mo. Puta, galit kayo sa diktador. Tapos dinidiktahan nyo yung mga viewers. Sabay palakpakan. Napakagaling. Alam mo, Jay Guevara, dahil sa'yo, napakahusay mo eh. Dahil sa'yo. Pucha, yung malupit na Bisayang kilala ko. Antindi. Tatakbo pa naman senador yan. Ayan ang sinabi. Mga baga. Ano sabi niya? Mga baga. Oh, ito. Ayan ang sabi niya. Ayan oh. Mga baga. Mognawong. Pakaulaw ramos nga tinuod nga bisdak. Oh, sobra to mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, ibang klase. Tapos anong sabi mo? Anong sabi ni Brothers Travelers? Siniraan mo si Master Judea? Siniraan mo si Master Judea at sinabi mo na kaibigan siya ni Bisdak? Ay ni Nino Barsaga, taga NCRPO siya. Kaya hirap na hirap siyang pagkatiwalaan ng SMNI. Kasi NCRPO at kaibigan siya ni Nino Barsaga. Bisdak, di ba pinasweldo ka ni Nino Barsaga sa NCRPO? Di ba taga NCRPO ka din? Ang sabi mo nga, isang beses lang ako sumama. Pero sumama ka, binayaran ka, di ba? Taga NCRPO ka din. Bayaran kayo pare-parehas. Ganyan ang diskarte nyo. Kung saan may pera, dun kayo. O kaya nga NCRPO, sumama kayo, di ba? Michelle Mangarin, salamat. Maraming salamat sa'yo. So nilaglag nyo si Master Judea dahil kaibigan niya si Nino at NCRPO. Di ba kayo din? Kaibigan nyo tsaka NCRPO. Di ba? Nandudun din kayo. Kaya lang nung na-feel mo na kakatkungin kayo, umalis ka na, di ba? So ibig sabihin, alam mo yung NCRPO at alam mo na nandun si Judea kasi taga dun ka din. Kaibigan mo rin si Nino, bayaran ka rin ni Nino. Oh, paano ko nasabi? Paano ko nasabi? Ito, panuhin nyo. Panoorin nyo to. Sa mga isa may mga nagpaparata sa akin dyan, napalinting na daw ako, bumaliktad na daw ako. Hindi pa ako mabaliktad, mga kaibigan. Hindi pa ako mabaliktad. Para po sa kalinawan, itong tangin na itong si Banatay na sinasabing tao na daw ako na Speaker ng Waldes, tao na daw ako ng Malacanang. Madali kong sabihin yan. Madaling sabihin yan. Ang tanong, may ebidensya ba kayo? A few moments later. Guys, dito, hindi pinag-uusapan dito kung pro Marcos ka, anti-Marcos ka, pro Duterte ka, anti-Duterte ka. Hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pakinabang natin sa mga nag-hire sa atin. Yun ang importante. Dito, ang abutan dito hindi GCash, cash to cash. Okay, ang sahod nyo rito, 15.30. Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Puro papuri at pag-angat ng kay Speaker Romualdez dito. Tao na daw ako na Speaker Romualdez. Tao na daw ako ng Malacanang. Madali kong sabihin yan. Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Puro papuri at pag-angat ng kay Speaker Romualdez dito. Madaling sabihin yan. Ang tanong, may ebidensya ba kayo? Puro papuri at pag-angat ng kay Speaker Romualdez dito. Palakpakan! Di ba? Anong sabi? Hindi to katulad ng NCRPO. Nalalabas kayo. So, ibig sabihin, kayong mga taga NCRPO, amo nyo yan. Di ba taga NCRPO ka dati? Bisdak, vlogger ka ng NCRPO. Di ba? Kasama nyo si Master Judea, di ba?
Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oh, ganyan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong nang aapak ng kapwa ninyo. Pag nakatalikod, iba ang trato nyo. Pag nakaharap, ang babait nyo. Huwag ganun. Hindi magandang ano yan. Hindi magandang ugali ang ganyan. Kailangan kung ano ang iyong kung ano ang inyong pakitungo pag nakaharap kayo, dapat all the way, all the time, ganun ang pakitungo nyo, di ba? Kaya sabi ko, maganda nga yung sinabi ni Jay Guevara dito eh. Madami silang sinasabi na ang nasa likod daw ng maisog ay si Vivian Velez. Kaya nga sabi ko, hindi pala DDS yan. VVS, Vivian Velez Supporters. Ayun naman pala. So tao kayo ni Vivian. So nasa na yung mga Duterte doon? So tao kayo ni Panelo. So nasa na si Duterte doon? O tao pa daw kayo ni Lacson. O paano na yun? Ibig sabihin, nandiyan talaga kayo para sirain niyang maisog na yan. Oh, nandiyan kayo para sirain. Mantakin mo. Nung araw na nagrereklamo kayo sa live nyo, sinasabi nyo, nagpapataasan kayo ng ihi. Kung ganyan din lang, wag na. Mga buwisit. O tapos 'di ba kinaumagahan nasan kayo? Nandoon kayo sa Marcos Marcos Alisjan, MAD. Kinaumagahan nandoon kayo. Pagkatapos yung siraan yung maisog, sinabi nyo na may spy dyan, kinaumagahan nasa Marcos Alisjan kayo. Nandoon kayo. Kino-cover nyo yun. It was never acknowledged by maisog. Pero nandoon kayo. So ibig sabihin, nandito kayo sa maisog para palubugin yung maisog. Oo, kasi sa ngayon ang dami nyo pa rin sinasabi sa maisog. Matapos yung hayupin yung maisog doon sa Tacloban. Pagdating nyo ng Pampanga, anong sinasabi nyo? Si Vivian Velez ang nasa likod ng maisog. What? Sigurado kayo na si Vivian Velez? Kasi nung nandoon kami sa Davao, pinatawag kami ni PRRD, walang Vivian Velez doon. Ang nandoon, Lorraine Badoy, Trixie Cruz Angeles, Mark Lopez, at saka si Cabsec Ibasco. Wala kaming Vivian Velez na nakita dun. Ang ibig sabihin, etong mga tulongges na ito, puta pakawala ni Vivian lahat yan. Para utangin natin na ninyo, may pangarap yang mga yan. Sabi Boss Dada, kaya nga sila napagalitan kasi ba't wala sila dun? Kaya nga sila napagalitan kasi ba't wala sila dun? Saan? Ba't wala sila dun? Mga pakawala yung mga yan. Tingnan nyo, si Sal Panelo, nagsasalita ba si Sal Panelo sa sa maisog? Hindi. Kita mo, si Sal Panelo, di ba, kinaumagahan, kasama niya yung yung nangyari sa nangyari sa Dumaguete. Dumaguete, di ba? Kita mo, kinaumagahan or the day, ilang araw after, kasama na ni yung mayor ng Dumaguete, kasama ni Panelo kumakain. Di ba? Ganun yun. Mga pakawala nila yan. Ay, nako, kita mo, galit na galit si Panelo kay Harry Roque. Tsaka kay Vic. Di ba? Napansin nyo? Hindi good si Harry Roque, si Sal Panelo kay Harry Roque, kay Vic Rodriguez, kay sino ba to? Sino yan? Si Attorney Glenn Chong. Bakit? Si Bisdak, tao ni yan, ni Panelo yan.
Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya kaya pinopropaganda nila ngayon na yung maisog kay Bibian yan. Putang. Kaya sabi ko, ba't kaya nila ginaganon yung maisog? Ba't kaya nila sinisira yung maisog? Hindi kaya etong mga to, mga pakawala. O eto, kanina may expose si Brothers Travelers. Merong isang BBM vlogger na nagsasabi na nagbibigay sa kanila ng information, DDS. Alam nyo kung sino? Ang sinabi nung vlogger, si KPL daw, si Pambansang Loyal. Nung tinanong ni Brothers Travelers, tinawagan niya, ano ba to? Kumpare mo pa ba to? Hindi. Kukumparihin pa lang yung lalabas na anak, aanakin ko. Yung personal na buhay, hindi dapat damay yung politika. Hindi. Utangina, kung BBM supporter ka, kaibigan kita, puta, hindi kita kakaibiganin. Hindi pwede yun. Hindi pwede na po siya yan. DDS ka, BBM supporter, magkumpare kayo. Puta, nag-ililik ka ng information dun. Kaya naman pala si Nino, ang daming alam na info. Tungkol sa maisog, tungkol sa lakad ng mga Duterte. Pucha, may spy. Ano pangalan nun, Brothers Travelers? Yung kinumpera nyo? Umamin nakumpare niya at sinabi niya pa na hindi naman dapat idamay yung personal na buhay. Magkaibigan kami. Pero, ano kami? DDS siya, BBM ako. Sinabi nung vlogger na yun. Sabi nung vlogger na yun na, kumpare ko yan. Siya ang naglilik ng information sa akin. Ang sabi niya pa nga, yung mga DDS, mga bobo yan. Oh, ano ngayon? Ano sabi niya? Hindi ko sinabi yun. Kasi kung sinabi ko yun, di pati ako, nadamay, bobo ako. Sabi niya, di ba? Ayun, JDB daw yun. Johnny De Venecia. So, kaya kayo pakalat ng spy dahil putang ina nyo kayo yung mga spy. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oh, kaya naman pala kayo galit na galit sa amin dahil kalaban nyo talaga kami. Kalaban nyo maisog, kalaban nyo banateros, kalaban nyo mga Duterte. Ano sabi? Ang mga DDS daw tanga, sabi ni KPL. Ba't nandito siya? O tapos sinabi niya mga kaibigan daw niya, mga BBM vloggers. Putangin na kaibigan mo, kalaban mo. Hindi pwedeng ganun. Yan ang sinasabi ko sa inyo. So maliwanag na. Maliwanag na ang lahat kung bakit. Kaya naman pala kinukumpetensya kami. Kaya naman pala nagpapaawa na yung mga followers iwanan kami. Target pala talaga nila banateros, maisog, Duterte. Yun naman pala. Kaya naman pala lumabang kayo ng patas. Pagalingan tayo ng diskurso. Hindi yung ganyan, pucha. Lalapit kayo sa amin. Magpagkaibigan kayo. Tapos bandang huli, kakanain nyo. Sisiraan nyo. Ay sus. Ako wala akong kaibigan na BBM supporter. Minumura ko yung mga putang ina niyan Wala akong kaibigan na vlogger na BBM. Wala. As in, wala. Kasi putang ina, magkaiba tayo ng opinion, tanga ka Tapos kakaibiganin pa kita, ano mahihita ko sa'yo? Sabi nito, so hindi nyo kakaibiganin si Sara kasi kaibigan sila ng Marcos. Putang ina, hindi naman talaga namin kaibigan si Sara Namin kakaibiganin yun, hindi namin kalibel yun. Hindi kami katulad ng mga vlogger na idol nyo na feeling nila kalibel nila si Pastor at saka si PRRD. Kung makipagkwentuhan sila Tay, di ba sinabi mo ganito, Tay? Ang galing mo dun. Di ba, Tay, sinabi mo yun? Ang galing mo dun, Tay. Ang galing mo dun. Ibang klase ka dun.
Tangina presidente, gaganunin mo? Ano kayo? Tropa? Ano kayo? Magkalibel? Ano kayo? Pares kayo abogado? Tangina kung kausapin mo parang tropa mo lang sa kanto. Presidente ng Pilipinas yan. Hindi mo na kailangan bulahin yan. Alam ni presidente kung niloloko mo siya o hindi. Kaya nga nung nagpunta kami ng Davao, pinatawag kami dahil sa ginawa niyong katarantaduhan sa Maisog. Gigil na gigil sa inyo. Ang ina, mga pinagsasabi sa inyo, naku po, maniwala kayo. Huwag nyo nang alamin. Nakakahiya. Oh, di ba? Oh, katulad niya, KPL, tumawag sa akin yan. Oh, sabi niya sa akin, Boss Dada, ano bang gagawin natin para maayos to? Sabi ko, magsuntukan tayo. Papunta kami ng Pampanga bukas, magsuntukan tayo. Sabi ko, sabihin nyo kung saan. Sabi, wag naman ganun, para naman tayong bata eh. Oh, yun naman pala eh. Sabi ko, yan ang problema natin. Eh, gusto nga natin maayos na eh. O, anong gagawin ni Bisdak? Pag nag-sorry ba si Bisdak sa Maisog, okay na. Sabi ko, ewan ko, hindi naman pwedeng pagsorihin mo siya eh, hindi siya sincere. Gusto lang niyang maayos kaya siya magsusorry doon. Hindi. Dapat magsorry siya doon kasi ina-acknowledge niya na may mali siya. Hindi siya magsusorry ako doon dahil para magkabati-bati na kami ng Banateros. Di ganun. O pagkatapos noon, tinawagan pa ba ako ni KPL? Hindi na. Sa Pampanga, kinausap ba ako? Hindi na. O, kusang ina, spy. Di ba? Spy. Tumawag ka sa akin, nakikipagbati ka, nagkita tayo sa Pampanga, tinawag ko pa, PL, tawag mo nga si brothers. Ay na, hindi mo ako kinausap. Okay na. Okay na, nagsorry na. Di ba? Wala na, hindi ka na tumawag. Puta, inaalam mo lang kung gaano kami kagigil sa kanila. O, spy. Spy. Eh sabi ko sa inyo, tangina yung mga nagbibintang, yung madalas magbintang, yan ang may topak. Alam nga naman kami spy. Paano kami naging spy? Pinapatawag nga kami, kayo hindi. Paano naging spy? Klaro yun ha, klaro. O, klaro tayo doon. O, kabahala na kayong manimbang. Never kami nagsabi mag-unsubscribe kayo sa mga yan. Ang sinasabi natin, puta kung gusto nyo ng rambulan, puta. Maniwala kayo sa hindi, Banateros, di kayo urungan yan. Oh. Nag-sorry kayo sa Maisog, tapos kinaumagahan nung Pampanga, nag-live kayo na sinabi nyo na si Vivian Velez ang nasa likod ng Maisog. What? Ano nangyari yun? Meron siya Marcos Resign Movement. MRM, kanya yun. Marcos Resign Movement, kanya yun. Yung Maisog kay PRRD yan. Ibig sabihin, sinasabi ni Pambansang Loyal na si Vivian ang may-ari ng Maisog. Putang ina, ano si PRD, ano yun? Palamute? Hawak ni Vivian Velez si PRD? Ganon kalakas si Vivian Velez? Hawak niya si PRRD? Ganon? Kayo sumagot, sa tingin ninyo, Vivian Velez? Hawak niya si PRRD? Ang dami naman niyang pera. Nangiya kayo? Kaya naman pala, panay ang propaganda nyo si Vivian Velez. Kaya naman pala si Vivian Velez, nung speech niya, binigkas pa kayo. Na parang kayo ang sasagot ng, di ba napansin nyo sila? Nag-speech daw si Vivian doon eh. Sinabi si Bisdak, di ba? Maraming salamat kay Bisdak sa iyong pagbablog. Nagulat ang lahat. Special mention si Bisdak sa speech ni Vivian Velez sa Maisog. Tapos kinaumagahan, sinasabi nila si Vivian Velez ang nasa likod ng Maisog. Aba, may kumpas.
Ang Maisog, di ba nagmula doon sa Davao dahil sa People's Initiative? Oo, kaya nga. Pero sila daw may-ari. Sabi nung Bisdakeros, si Vivian daw ang nasa likod ng Maisog. Kaya pala, nung nagpatawag ng leaders meeting, ang Maisog sa Davao, tingnan nyo picture namin doon. Walang Vivian Velez doon. Kung kanya ang Maisog, ba't wala siya doon? Oh, sabi ni Art Sining, sa MAD, special mention din siya ni Ka Eric. Oy, syempre, sabi ko nga sa inyo, hindi nila kukunin yung mga vlogger na alam nila na hindi nila kayang pasunurin. Ba't kukunin mo ba na Teros? Ang gagaling niyan. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, wala pang nag-offer sa amin ng mga pa 30 mil buwan-buwan. Kinsenas katapusan, kas-to-kas. Kaibigan din namin si Nino Barsaga pero hindi kami niyan inoferan ng kahit na ano na pinagkakakitaan niyan. Pasensya na Master Judea, pero sino ang mga kinukuha ni Nino Barsaga? Yung mga tanga. Ayan, si Bisdak kinuha niya. Pasensya na Master Judea, pero si Master Judea, alam ko kasi close talaga sila ni Nino Barsaga, sila nila AC Sigaw. Pero hindi rin alam ni Master Judea na lolokohin siya. I'm sorry doon sa term pero hindi kukuha si Nino ng malaking vlogger na babayaran niya kasi, alam niyo kung bakit? Kasi tatakbuhan niya yun eh. Di pag malaki, di hinabol siya nun. Ayan yun. So ito, maraming mga mangga sa Pilipinas. Maraming manggagamit. Utang ina nyo. Tapos papaawa kayo. Inaapi kami. Tang ina nyo, hindi nyo ba naisip kung bakit kayo sinimulan na banatan ng banateros? Dahil dun sa sinabi nyo sa Tacloban na yung Maisog na yan, yung mga leader niyan, bida-bida, kanya-kanyang bida, pataasan ng ihi, kayo na lang, mga buwisit, di ba gumanon? Sabay kinaumagahan nandoon sa MAD, nasa Marcos Alis dyan, special mention sila doon. Dito sa Maisog sa Pampanga, special mention sila. Kinaumagahan, si Vivian daw ang nasa likod ng Maisog. Abay, sabi ko, kagaling. Di ba? Ang sinasabi ko sa inyo, lalabas ang baho ninyo pag nagsisinungaling kayo. Huwag kasi kayong mga sinungaling. Huwag kayong paawa. Oo, kayo ang naninira. Ayan. Kayo ngayon ang nakikita. Siniraan nyo si Judea dahil kay Nino. Puta, ikaw, bayaran ka rin pala ni Nino. Kaya kasi Nino gigil na gigil sa'yo eh. Eto baka naman sabihin mo, Boss Dada, si Nino, alam mo na nga sinungaling, pakikinggan. Hindi to galing kay Nino. Galing mismo kay Bisdak to. Papunta kami ng ng Davao Oriental, siya nagkukwento rito. Ay sa Davao, sa Tagum. Siya nagkwento na dati rin daw siyang nasa NCRPO kay Nino. Siya nagkwento. Hindi si Nino nagkwento sa akin. Siya mismo galing sa bibig niya. Na offer nga daw doon 15,000 ay 30,000. Kas-to-kas. Walang GCash, kas-to-kas, 30,000. NCRPO. Anong gagawin niyo sa NCRPO? Ayun lang, pupunta ka lang sa mga tapos iano mo lang tol. I-vlog mo lang tol, yung ginagawa ng NCRPO tol. Siya nagkukwento nun. Kaya ko nalaman, sa kanya mismo nang galing. Ang sinasabi ko sa inyo. Tapos ngayon, ang kinukulit nyo si Baste. Good luck. Sabi nila, bukas, content na naman kayo ng mga tanso. Wala kaming paki. Matagal na kaming content ng mga yan.
Oh, wala kaming pakialam. Kahit na magpalagay pa sila ng wallpaper ng mga mukha namin dyan, we don't give a shit. Nililinis lang namin yung within our ranks. Ayusin nyo buhay nyo para magkasundo-sundo tayo. Pero hanggat putang ina, pinakikita nyo na may mga kanya-kanya na kayong propaganda, wala na yung mga Duterte sa propaganda nyo, neck nyo. Isa lang ang bida rito, hindi si Vivian Velez. Hindi si Panelo. Ang bida rito, si PRRD. Okay? Yun lang. Yun lang mga bossing. 'Di ba palakpakan natin ang ating mga sarili.